6 na buwan matapos ilunsad ng US at Israel ang kanilang pinagsamang digmaan laban sa rehimen ng Iran, tila mailap pa rin ang isang tiyak na katapusan. Sa madaling sabi, syempre, matindi ang pinsala sa infrastruktura ng militar at ekonomiya ng Iran. Hindi pa rin bumagsak ang rehimen. May kakayahan pa rin maglunsad ng mga misil ang Teheran. Magulo ang Straits Formula. At ayon, umaasa ang Washington sa kampanya ng ekonomikong presyon habang mukhang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-uusap. At kaming lahat dito sa Israel ay nagtataka kung ano na ang susunod na mangyayari. Kasama natin ngayon si Hossein Fawani. Siya ang Research Director sa National Union for Democracy in Iran. Salamat sa pagsama sa amin. Tingnan mo, 6 na buwan nang lumipas, mahirap paniwalaan. Mula na magsimula ito, kahit sa yungtong ito lang. Totoo bang papalapit na ang Iran sa isang uri ng ayokong tawagin itong katapusan o endgame, pero ang ibig kong sabihin, may nakikita ba tayong solusyon dito? Pero sa kabilang banda, naipakita ba ng rehimen na kaya nitong mabuhay sa isang matagalang digmaan? Ano pa kaya ang dapat nating gawin para mas pahinain ang rehimen? Maraming punto. Una, kapag humaharap ka sa isang sitwasyon ng pagbibihag at may baril pa ring nakatutok sa ulo mo, hindi pa tapos ang sitwasyon. Ang Islamikong Republika ay ginawang bihag ang populasyon ng mundo, ang ekonomiya ng mundo, ang sambayan ng Iranian at ang kinabukasan ng gitnang silangan sa nakalipas na ilang dekada. Tama na? May isang solusyon lang sa problema ng Islamikong Republika sa mundo at iyon ay ang ganap na paglipol at pagwasak ng rehimeng ito at ang pagpapalaya sa mga mamamayang Iranian. Iyan ang unang punto. Walang kasunduan, walang papel na pipirmahan ang magbabago dyan. Paulit-ulit na nating nakita ang palabas na ito sa TV nitong mga nakaraang dekada. Ang mga Amerikano ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng Islamikong Republika at iniisip na kaya mong paamuhin ang isang terorista. Hindi mo kayang paamuhin ang isang terorista. Maari mo lang silang ilagay sa body bag o ikulong. Doon lang matatapos iyon. Walang negosasyon ang magbabago sa asal ng Islamikong Republika. Ang tunay na layunin, tulad ng dapat noon pa, ay hindi pagpigil, kundi pagpapalit ng rehimen. At ang pagpapalit ng rehimen ay mangyayari lamang kapag ang Islamikong Republika sa kabuuan nito ay tuluyang nabuwag. Sinasayang ba natin ang pagkakataon, May mga Khosraw? solusyon. Ito na ba ang sandali? Panahon na ba para habulin yon ng todo? Nasasayang ba ang pagkakataon? Maraming tao ang nagsasabi ngayon na nasasayang lang ang oras ng mga gustong bumagsak ang rehimen. Nasasayang ang oras para sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Ito ay isang digmaan ng mga sibilisasyon. Ang Islamikong Republika ay isang banta sa pandaigdigang kapayapaan, seguridad at kasaganaan. Habang nananatili ang rehimeng ito, nanganganib ang kalayaan sa paglalayag. Ang mga Iranian, milyon-milyon, 90 milyong tao ay bihag ng rehimeng ito. Iraq, Afghanistan, Syria, Yemen, ilang bansa na ba ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga diktador na nakatira sa Tehran? Tama na, panahon na para tapusin ang laban. Kayang makamit ng Estados Unidos, Israel at ng mga mamamayang Iranian ang layuning yon. Pero para makamit ang layuning yon, kailangan nating una bumuo ng pagkakaisa sa buong mundo na ang digmaang ito, ang labang ito ay ipinataw lang sa atin. Hindi natin sinimulan ang digmaang ito. Idineklara ng Islamikong Republika ang digmaang ito mula pa noong itinatag sila 50 taon na ang nakalipas. Tinatapos natin ito. Pangalawa, ang targetadong pagpatay sa mga lider ng Islamikong Republika. Maraming mga tauhan sa loob ng establishmento ng rehimeng ito na buhay pa rin hanggang ngayon. Sa ngayon, sa kamera, sa gilid, makikita ninyo ang litrato ng patatas na ito na tinawag nilang kataas-taasang lider Mujtaba Khamenei. Walang saysay ang taong iyon, pero may mga tao tulad din na Khalid Galibaf, Zarif, Hassan Rouhani at Khatami. Banggitin sila, patayin sila, likidahin sila, pahinain ang rehimen, pahinain ang buong sistemang ito. At pagkatapos ay bigyang kakayahan ang mga mamamayang Iranian na tapusin ang trabaho, Sa tingin ko, tamaan ang alam ng armadong karamihan pwersa sa ng mga rehimen, nabanggit mong ang pangalan na sila kasangkapan ng nito susunod sa sa listahan. pang-aapi. Malamang tapos na ang buhay nila kung magkaberya ang yugtong ito ng pag-uusap. Kaya siguro may dahilan para sa kanila na panatilihing buhay ang yugtong ito. Tingnan mo, ano nang nangyayari sa loob ng bansa. Alam mo, nabanggit mo ang kalagayan ng mahigit 70 milyong tao doon. Gaano na kalawak ang panloob na panunupil? Paano mo ilalarawan ang kalagayan ng rehimen na yon? Mahigit 750 katao na ang binitay mula nang magsimula ang kasalukuyang taon. 750 inosenteng Iranian ang binitay. Araw-araw, nagigising kami sa tunog ng azan na nagbabalita ng panibagong kamatayan sa bansang iyon. Nahihirapan ng mga tao na makabili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Nahihirapan ang mga ina at mga kapatid na babae na gawing ligtas ang kanilang mga anak at maiuwi silang ligtas sa kanilang tahanan. Kapag lumalabas sila, sila ay hinaharas dahil hindi nila sinusunod ang mga batas tungkol sa hijab.
Tandaan ninyo, ilang buwan na ang nakalipas noong ang mga bayarang tagapagtanggol ng Islamic Republic sa Western media ay sinasabi sa lahat na nakakaraos ang rehimen. Dahil sa dating pagpapatupad ng Sharia law, binubugbog ang mga babae sa mga kalsada sa Iran dahil hindi nila sinusunod ang Sharia law. Tigilan niyo na ang paniniwala sa mga kasinungalingang yon. Bigyan ng kakayahan ang mga mamamayang Iranian na tapusin ang laban. Kami ang mismong nasa larangan. 50 taon nang ipinaglalaban ng mga Iranian ang laban na ito. Ang ating mga kapatid sa IDF at mga puwersa ng intelihensya ng Israel ay tumulong sa atin sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban sa ating tabi sa mga trinsera ng walang katapusang digmaan na ipinataw sa atin ng Islamic Republic. Panahon na para tapusin ang laban. Pagkatapos, muli nating itatayo ang gitnang silangan na wala ng kinalaman sa kasalukuyang kinakaharap natin. Ang Islamic Republic ay sumusugod laban sa bawat bansang Arabo. Bawat ruta ng pagpapadala ay ginagawang bihag ng rehimen na ito. Ang ekonomiya ng Iran ay hindi lang nahihirapan sa ilalim ng rehimen na ito. Tuluyan na itong bumagsak. Ang Iranian Rial ay muling umabot sa panibagong pinakamataas ngayong linggo. Ilang beses pa ba nating papanoorin ang palabas na ito at hayaan ang rehimen na ito na makahinga? Panahon na para tapusin ang trabaho.